Hi people! So sa video na to ituturo ko kung paano yung ways ko para mag-drawing in digital. So sa video na to nakikita nyo cellphone ang gamit ko at dalawang finger. So ito yung mga ginagamit ko sa pag-drawing at ang app na ginagamit ko sa pag-drawing madalas is Ibis Paint app. So sa cellphone ako nagdo-drawing gamit ang app na yon at ang dalawang daliri. So, first is sabihin ko yung settings ng ginagamit ko. Kung nakita niyo itong daliri na itong icon na ito na daliri, nakasit yung stabilizer sa 5, naka-off yung force fade, yung method niya is after, at ang drawing tool is off. So, at ang unang step para sa pag-drawing is yung brush na kung tawagin ay pencil number 2. At nakaset siya sa 5 or around 5. So, hindi na kailangan na specific para malaman yung pag-drawing ng, ng, ng lines. So, ang i-drawing ko dito is yung mag-isip muna ako. Siguro simple anime face na lang. So first, gumagamit ako ng ruler as guidelines at sineset ko to sa vertical at nag-drawing ko ng isang linya na vertical. Tapos gumagamit ako ng sa sunod na layer or next layer para i-drawing yung rough sketch ng muka. So itong video na to hindi ito how to draw anime, kundi sinasabi ko lang dito yung ways ko para i-drawing yung anime character. So i-drawing ko dito. Kung nakita niyo yung kanina, ang ginagawa ko is tinatap ko yung dalawang daliri para sa undo. Sabay sila. Kaya kung nagkamali kayo, double tap lang. Undo na yun. So, mag-drawing ko ng rough circle. Yung circle, hindi na kailangan maging perfecto na bilog. Rough circle lang. So, meron tayong circle. At ang next step is aalamin mo kung saan yung front face ng tao. At by drawing vertical line. So, let's say, ito yung front face, yung gitna ng mukha ng tao. So, nandito siya. So, around here, magdodrawing tayo ng vertical line. Magre-represent siya ng center ng mukha ng tao. So, around here, ganyan. Then, drawing tayo ng isa pang line dito. At i-connect na lang natin to dito sa bottom. Pwede natin i-adjust, gawin ganito. Kung gusto niyo ng mas payat na tao. So, kung nakikita nyo, yung lines na ginagawa ko is hindi kailangan ng isang straight line, parang rough sketch lang siya na ganito, parang loose sketch lang. Pwede natin i-adjust.
adjust gamit yung tool na ito. Okay. Tapos ang next step is magdodrawing tayo ng horizontal line kung saan ito ay magre-represent ng upper eye ng karakter. Tapos another horizontal line dito sa ilalim. Then mag-drawing tayo ng 2 rectangles or 2 dalawang parisukat. Okay. Then pwede natin ilagay yung mata, yung eyes. So like I said, hindi to how to draw, kaya hindi ko na masyadong sabihin ko paano i-drawing yung anime character, kundi sasabihin ko lang yung techniques ko para mag-drawing sa cellphone. So marami sa YouTube kung paano i-drawing ang anime character. Gumawa din ako dati, pero naisip ko, pinag-isipan ko pa kung gagawin ko ulit. So ito yung rough sketch lang naman to, so pwede nating baguhin. Tapos burahin yung mga excess lines. So yung chin, nakatapat siya sa center ng, nakatapat yung chin, obviously center ng muka. Tapos yung nose din igagawin natin na ganitong hugis. Then bibigyan natin siya ng moderate smile. Nakangiti siya. So tapos ear dito. Tapos yung neck dito. Tapos gagawa natin siya ng hair. Let's say short hair na lang. Nagsimula sa rough sketch. Okay. Then sabihin natin may ganito yung bangs niya. Then yung fold sa eyelid. Then yung eyebrow niya is yung standard default face. Parang ganito.
So parang ganyan yung default face ng character. Then the next step, gagawa pa tayo ng another layer. At dito ilagay, type yung ink. So but before that, itong sa ibaba, babawasan natin yung opacity siguro sa 20 or 30. Tapos iset natin yung pencil sa deep pen hard. Okay, tapos iset natin tong thickness, yung kapal ng deep pen hard na ito sa 1. Okay. So before I start there, yung technique ko, yung style ko sa pagdodrawing ng main lines is isang stroke lang ako. Hindi ako nagdadagdag na sa stroke na pakapal ng lines, ganyan, maganyan yung iba ginagawa yan eh. Pero sa akin, isang stroke lang ako. Ganyan. So, i-demonstrate ko na ito dito. So, nakita niyo tong hair, yung contour ng hair na ito. So, gagawin ko like this. Tapos, another like this. Tapos, itong part na ito, ipopolish ko lang ito para mag-smooth siya na ganyan. Gamit ang eraser. Okay. Then, here. Medyo mahirap pag yung drawing ng may camera eh. Although sa nakikita nyo, isang kamay lang gamit ko sa pag-drawing. Hindi masyadong struggle kasi talaga namang isang kamay yung ginagamit ko sa pag-drawing. Pero medyo konting lang naman, medyo hirap din pag may isang camera sa kamay para mag-record ng sarili ng drawing. I think first time ko ito ginagawa na i-record yung sarili kong drawing gamit yung left hand ko. So, line here. Okay. Line here. Line here. Tapos eraser sa mga excess lines. Okay. Siguro magdadagdag pa tayo ng isa pang hair volume dito. Pero hindi naman nakita to kasi gagawin kong black hair itong character na ito. Okay. Dahil black hair itong character na to, hindi ko na masyadong idadagdag yung details para sa mga hairlines. Siyo sapat na yung mga ganyang so yung naka-alert yung mata ko sa dalawang phone, isa sa record kung talagang naka-record ba talaga yung drawing ko. So medyo nakakalito din. Then siguro isa pang lines dito na ganyan. So sa mga techniques ko,
hindi ko pa nasabi kung i-zoom in o zoom out, ganun lang, pinch in or pinch out, ganyan. Kung gusto mo i-delete, dalawang tap lang. Yan, nakita nyo yung stroke na wala. Kung gusto mo na redo, i-redo, itap mo lang itong icon na to sa upper left, ganyan, babalik na siya. So ganyan lang. So ang purpose kaya ko ginawa ko tong video na to kasi gusto kong ituro kung paano yung ways ko sa pagdrawing gamit ng digital. At pangalawa, may mga taong hindi naniniwala din drawing ko yung mga din-drawing ko. So gusto kong gumawa ng proof na din-drawing ko yung mga drawings na sinasubmit ko. Lahat ng mga drawings na pinapost ko sa o almost lahat ng drawings drawing ko. So I think patapos na yung hair. Simulan tayo sa eyes. So isang stroke lang. Hindi gaya ng pencil, yung ginawa ko kanina, yung pencil layer, yung sketch. Maraming lines sa isang stroke. Dito, isang stroke lang. Medyo nakakalungkot pag may mga taong pag may mga taong nagsasabi na hindi mo din drawing ito, hindi mo din drawing yan. Kung ikaw talaga mismo yung nag-drawing, kaya gumawa na lang ako ng video para na nagpapatunay na drawing ko talaga yung style na yun. So tapos na yung meron pa palang tenga dito. Okay. So pwede na nating i-erase ito. Kung i-tapping ko itong mata, itong eye icon nito sa tabi. Yung lower layer, yung pencil sketch layer, itatap ko itong eye at naka-hidden na siya. Ito na yung ang natitira yung line layer, yung main line layers. So ang next na gagawin ko is pinapolish ko yung mga lines, yung mga intersections, mga ends, pinapolish ko yan. Yung mga ends. At sa paggagalaw ng drawing, dalawang daliri lang. So pretty much every time dalawang daliri lang ginagamit ko sa ganyan. Sa pag-move, zoom in o zoom out, delete or redo yun. So itong eyebrow, ito lang yung makapal na area, makapal na line. So
para gawin yun, ganito ginagawa ko. At pinupor ko yung bucket icon black, kasi sa black. At oops, pwede mo i-adjust yung strength ng para hindi mag-bleed masyado. Yan. So the next step, pwede tayo mag-drawing ng isang malaking bilog, yung iris. Yan. Iris dito. Ganyan. At maglalagay tayo ng layers below ng main line. Pwede tayo maglagay ng mga shades ng mata. So gagawin kong itim yung shades ng pupil. Hindi, I think itong sa gitna yung itim, ito yung pupil at ang iris, itong malaking area ng mata. So mali ako doon. So maglalagay tayo ng shade across iris. Medyo nalito ko doon sa dalawang yun, kaya iris, pupil. In some sa ibang artist okay na ganitong estilo, pero sa akin pinablur ko pa itong area na ito, itong sa ilalim. Isa sa mga expression, kung hindi mo lalagyan ng highlight, kung ganyan lang siya, parang yung character magmimistula siyang dead or patay. So maglalagay tayo ng isa pang layer, iset ito sa add, o pwede rin hindi normal na lang, o parang normal na mode na lang, kasi yung add parang ini-increase niya yung brightness pag nakapatong yung color sa isa pang color, nag-increase yung brightness pag nakaset sa add. Pero pwede rin normal kasi white lang naman yung ginagawa ko dito. So ganyan. Tapos pwede siyang ititingnan ko lang kung pwede siya sa add. Okay. Actually pwede ko siyang dagdagan pa. Okay. So yung mga natitirang lines, ipo-polish ko na lang siya. Polish ko muna. Isa yan sa attractiveness ng drawing, yung lines ay malinis at walang space gaya nito. Pwede natin i-connect yung dalawang to. Ganyan. Simpleng drawing lang ng anime para masabi ko kung mga techniques ko sa pag-drawing.
pwede ko siyang i-fill buong area na ito. I think may space yata kaya nag-bleed yung bucket na saan kaya itong nag-bleed na ito. Dahil lang. Dito yata hindi. Wala naman ang nakitang ulitin ko. Saan kaya ito nag-bleed? Dito. So, pwede ko na siyang i-fill. Okay. Just kasi itim ang buhok. Okay. Yung ibang karakter, hindi na nilalagyan ng highlights yung mga hair area. Pero lalagyan ko hairlights or highlights itong hair na ito. So, para gawin yun, isa pang add layer para sa naka-organize itong mga layers na ito, kaya hindi para hindi nakakalito na separate layers para sa highlights, sa color, mga ganun. I-set ko lang itong color sa white, tapos manipis na pen, tapos sana matapos ko itong video na to within 30 minutes. Okay. Pwede ko pa siyang dagdagan ng mga lines. Wait lang, nakangawit yung isang kaliwang kamay ko. Dali lang. Okay. Tapos pwede tayo maglagay ng isa pang highlight dito sa iris, sa eyebrow. At lastly, pwede tayong maglagay pa ng highlights para lumiwanag lalo. Kaya iset yung brush na normal, airbrush normal sa white, then trace lang itong area na to.
So, I think maglagay pa tayo ng isa pang isa pang gray sa ilalim. So, ang ginagawa ko lang dito is tapos binabawasan ko na ng opacity, siguro na nasa 40. Ganito. Tapos pwede natin siya bawasan gamit yung airbrush eraser. So, ganun yung waist ko. So, maybe kakapalan ko pa yung lines dito sa intersection na ito. I think this is it for now. Maikling video lang naman. So, medyo natagalan. Umabot ng 30 seconds, 30 minutes plus. So, ganito yung shake na yung kamay ko. Dali lang. So, I hope na nakatulong, or at least nakatulong, or sabi ko yung waist ko. So I think this is it for this video. Thank you for watching.